Magandang araw sa inyong lahat mga kamisteryo. Ako si Brian at welcome sa isa na namang nakakapanabik na episode ng Tagalog Mystery Hub. Dito tatalakayin natin ang mga pinakaibang misteryo mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Para sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang kakaibang phenomena na tinawag na Spontaneous Human Combustion o SHC. Paano nga ba nagkakaroon ng biglaang pag-apoy sa katawan ng tao nang walang malinaw na pinagmumulan? Totoo nga bang ito'y pwedeng mangyari sa kahit sino? Tara, tuklasin natin ang misteryo sa likod ng Spontaneous Human Combustion. Ang mundo ay puno ng kababalaghan at misteryo na hanggang ngayon na hindi pa rin tuluyang maipaliwanag ng siyensya. Isa sa pinakakaibang pangyayari na bumabalot sa ating imahinasyon ay ang tinatawag na Spontaneous Human Combustion o SHC. Ito ay isang kakaibang phenomenon kung saan ang katawan ng isang tao ay bigla na lamang nag-aapoy at nasusunog ng walang malinaw na pinagmumulan ng apoy. Ang SHC ay naging paksa ng usap-usapan at mga haka-haka mula pa noong ika-17 siglo, subalit hanggang ngayon, ito ay nananatiling isang palaisipan. Isa sa mga pinakasikat na kaso ng SHC ay nangyari noong December 1951 kay Mary Reeser, isang 67 taong gulang na babae mula Florida, USA, at tagpuan siyang halos abon na lamang maliban sa kanyang binti at bungo, habang iba pang bahagi ng kanyang apartment na hindi gaano nasira ng apoy. Ang tanong, paano ito nangyari? Maraming teoryang lumitaw para ipaliwanag ng spontaneous human combustion. Ang ilan ay nagsasabing ito ay dahil sa static electricity o kaya naman ay tinatawag na weak effect kung saan ang taba ng katawan ng tao ay nagsisilbing kandila. Ngunit wala sa mga ito ang lubusan na nakapagbigay linaw kung bakit nangyayari ito. Noong dekada 80, isang pag-aaral na sinigawan ni Dr. John Dehan, isang forensic expert mula sa California, sinubukan niyang gayahin ng SHC gamit ang isang baboy na binalot ng kumot at binusan ng gasolina. Sa eksperimento, ang katawan ng baboy ay nasunog ng buo, ngunit hindi kumalat ang apoy sa paligid. Ang resulta ay nagpakita na ang weak effect ay maaaring magpaliwanag kung paano maaaring masunog ang katawan ng tao ng ganitong katindi, habang ang mga bagay sa paligid ay nanatiling hindi gaano apektado. Paman, hindi lahat ay kumbinsido sa teoryang ito. May mga nagsasabi ng SHC ay posibleng resulta ng biochemical na proseso sa loob ng katawan na maaaring dulot ng labis na alkohol o kaya ay pagkakaroon ng mataas na antas ng ketones sa dugo. Pero ano nga ba ang ketones? Ketones ay mga chemical na natural na nabubuo sa ating katawan kapag sinusulong ito ang mga taba para maging enerhiya. Ito ay kadalasan nangyayari kapag ang katawan ay may kakulangan sa glucose na pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating mga cells. Ang proseso ng ketosis ay normal, lalo na kapag nagpa-fasting o nagda-diet. Ngunit sa ilang mga sitwasyon, ang antas ng ketones ng dugo ay maaaring tumaas ng labis, tulad ng sa mga taong may diabetic ketoacidosis. Sa pag-aaral ni Dr. Brian J. Ford, isang biologist mula sa United Kingdom, ipiniliwanag niya na ang mataas na konsentrasyon ng ketones sa katawan ay maaaring magresulta sa isang mataas na tsansa ng self-combustion. Dahil ang ketones ay lubang nasusunog, kung mga ketones ay maipon sa isang tiyak na antas at matrigger na isang spark o init mula sa loob ng katawan ng tao, posibleng magdulot ito na biglang pag-apoy na nagresulta sa spontaneous human combustion. Hanggang ngayon, ang mga siyentipiko ay patuloy na nagsasaliksik at nag-aaral ukol dito. Ngunit ang spontaneous human combustion ay mananatiling isang misteryo, isang paalala na sa kabila ng mga tagumpay ng siyensya, marami pa rin tayong hindi naunawaan tungkol sa ating sarili at sa mundo. Isang bagay lamang ang malinaw, ang spontaneous human combustion ay patuloy na magpapaalala sa atin na ang ating daigdig ay puno ng mga bagay na hindi pa rin natin lubusang maunawaan. At kung nagustuhan nyo naman ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pinutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong kwento dito lang sa Tagalog Mystery Hub. Hanggang sa susunod mga kamisteryo, manatiling alerto, manatiling mapanuri at huwag kalimutang mag-ingat. Paalam.